Ilang oras pa bago ang tinatayang landfall ni Bagyong Tino, isa-isa nang nagsilikas sa mga residente sa mga bayang malapit sa dalampasigan dito sa silangang bahagi ng Leyte na tinatayang dadaanan ng bagyo base sa pinakahuling ulat ng Pag-asa. Maaga pa lang ng Lunes, isa si Sara Deliera, residente ng Barangay San Joaquin ng Palu, Leyte at mismong OIC ng San Joaquin Central School na ngayon ginawang evacuation center ay isa sa mga unang residenteng nag-evacuate. Isa ang San Joaquin na malapit ang komunidad sa baybaying nakaharap sa Leyte Gulf sa may silangan. Sa Barangay San Roque naman ng bayan ng Mayorga, isa si Vilma Asusano sa maagang lumikas sa kanilang barangay gymnasium kasama ang kanyang ina na may sakit. Ayon kay Aling Vilma, natuto na sila sa mga karanasan ng bagyong Yolanda, mahigit isang dekada na ang nakakaraan at sa mga sumunod pang mga malalakas na bagyo sa mga nagdaang taon na lubhang mapanganib kung hindi pinaghahandaan ang papalapit na bagyo. Kasi nagkaroon na kami ng nervyos nung araw yung sa Yolanda na yung kailan kasi di ba madaling araw po yun magdidilim na saka kami lumikas. Tapos doon lang sa kapatid ko, sa yung bahay ng kapatid ko. Kaya kami talagang dalang-dalang takot na ako kung nagkakaroon pag sinasabi may bagyo po. Araw ng Linggo pa lang nang itaas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang red alert status sa buong probinsya ng Leyte para lubos na makapaghanda sa paparating na bagyo. Ayon sa PDRRMC, nakantabay na ang kanilang mga rescue equipment at iba pang mga gamit sa sandaling kailanganin ang mga emergency evacuations. Ngunit Linggo pa lang, mahigpit na ang ginawang pag-abiso ng mga local DRRM offices sa kanilang mga residente na maghanda at magsilikas sa mas ligtas na lugar. Mula sa Leyte, para sa Integrated State Media, ako si Alice Reyes ng Philippine Information Agency Leyte.